Pinakamalala na sa buong Asia ang pagsisikip ng trapiko sa Pilipinas at pangatlo naman sa buong mundo. May solusyon kaya ang MMDA? Nakatutok si Darlene Kai. Halos wala nang pinipiling oras ang mabigat na traffic sa Pilipinas lalo sa Metro Manila. Madalas namumula ang mga kalsada dahil halos walang galawan ang mga sasakyan. Lalo na pag rush hour, nahihirapan yung mga pasahero namin mag-book. Kami din nahihirapan kasi kulang-kulang din yung mga rider. Sa totoo lang talagang hirap kami sa sitwasyon namin, lalo-lalo na yun sa traffic. Tingnan mo, wala pang jeep. Dumadaan. Maaga pa lang, ipit na. Medyo mahirapan kami sa kita, sir. Hindi naman nabago sa pandinig ang heavy traffic sa Pilipinas lalo sa Metro Manila. Pero sa lagay na yan ay lumalala pa pala ang sitwasyon. Pinakamalala na sa buong Asia ang 45% congestion o pagsisikip ng traffic sa Pilipinas base sa kalalabas lang na 2025 TomTom Traffic Index Report na gumagamit ng GPS data sa pagsusuri. Sinundan tayo ng India at Singapore. Sa mga lungsod naman, nangunguna ang Mexico. Pero panlabing-dalawang Davao City kung saan 4.4 kilometers lang ang naibabiyahe ng mga motorista sa 15 minutong pagmamaneho. Pangapat na po naman ang Maynila kung saan 4.7 kilometers ang nababiyahe ng mga motorista sa 15 minutong pagmamaneho. Pero kung metropolitan areas ang pag-uusapan, halos dikit ang traffic congestion rate sa Metro Manila at Davao na may ranks 11 and 14. Dahil sa data na yun ng TomToms, back to the drawing board, kausap ko rin yung National Center for Transportation Studies sa UP para pag-usapan namin kung ano ang pwedeng maging solusyon, engineering, education, enforcement. Last na yung enforcement. Traffic engineering daw ang unang tututukan ng MMDA. Isa raw halimbawa niya na yung pagbabawas ng barriers sa EDSA northbound sa bahagi ng EDSA Ortigas. We cannot promise the moon and the stars, pero we'll do our best para maibsan naman ang paghihirap at kalbaryo ng ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.